Maraming salamat sa aking better half. Siya yung better. Ako yung half-half. Okay, palakpakan din ang ating worship team for drawing us closer to God. At talaga namang tayo po ay na-bless no, dun sa ating praise and worship. So, batiin ko lang kayo, happy Family Day everyone. Yan, kasi this week nag-proclaim no, meron palang family week no na sineselebrate dito sa Pilipinas. I don't know if you're aware, etong Monday ginawa no, kaya yung mga estudyante, sino yung mga may estudyante rito? Okay, maaga silang pinauwi para makasama daw yung kanilang mga family for early dinner or sama-samang kumain, ano? So, sabi ng mga teachers, sana ginawa na lang half day para okay, so batiin din natin no, yung mga nagjo-join sa atin online, yung ating mga kapatid sa SG, and then laging naka-tune in no, dun sa atin, dun sa live natin, Brother Alan Tulang, sila Brother Jojo, no, Lianyo, yung mga Arias family na nasa barko. So, dyan lang kayo. At dito kami, pero sama-sama tayong mapagpala ng salita ng Diyos. Alam naman natin na God is not limited by distance, space, nor time. He is our omnipotent, omniscient, omnipresent God. Meaning, God is all everywhere. So, kung paano na-experience natin yung presence ni Lord sa on-site, ganun din naman na patuloy na ma-experience nila no, yung presence ng ating Panginoon online. Okay? So, since today is Family Day at ginawa nga nating ano yung ating theme? Saan yung aking okay, yung theme natin is celebration of salvation. Okay, so pinapasalamatan natin ng Panginoon dun sa pagliligtas na ginawa niya dun sa ating family. At naintindihan naman natin na ang Pillar Church, ito ay nag-e-exist unang-una to glorify God, and then secondly, para i-reach out no, yung ating mga family. So kung meron tayong mga parang first time guests, mga visitors dito, kung sino man yung nag-invite sa inyo, meron ba? Mga first time guests, meron yata, no, may mga nakikita ako, mga new faces. So kung sino man yung nag-invite sa inyo, at kung ano man yung ipinangako nila sa inyo, at napa-attend kayo, so bahala na sila, no? Natuparin yung kanilang ipinangako. Meron ba pinangako? Starbucks, Tagaytay after, ano? Okay, dito na kayo mag-lunch kasi after our service, meron naman tayong pa-lunch. You know? Palakpakan natin si Lord dahil ang Pillar Family Church ay talaga namang blessed na blessed. At syempre, kapag ang simbahan, alright, principle yun kapag ang simbahan nabibless, lahat ng mga pamilyang nandoon sa pamilya, iglesyang yon ay napagpapala. Tama ba yon? So, tingnan mo yung katabi mo. Blessed na blessed yan. Okay, sangiti pa lang. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Okay, tingnan natin yung katabi natin. Sangiti pa lang, mga kapatid. No, ngiting-ngiti pa lang. Blessed na blessed yan. At dahil super blessed sa mga taga-Pillar, closing prayer na tayo. Super blessed na tayo. Okay, syempre, ayaw natin na ma-miss ang salita ng Diyos. Amen ba? Okay. Tuwing Sunday na lang tayo makakarinig ng salita ng Diyos. Tapos hindi pa magpipit si Pastor. Hassle naman yun. Sino dito, every Sunday lang nakakapakinig ng salita ng Diyos? Siyempre, walang aamin. Okay. Sino sa inyo meron pa mga Biblia? Okay. So, sino sa inyo merong Bible app? So, dun, nagbubukas na lang kayo dun sa inyo. So, let's proceed mga kapatid dun sa ating scripture for today. Pag-uusapan po natin in relation dun sa ating theme na Family Day, Celebration of Salvation. We'll be looking at Luke chapter 10, no?
Hindi ko nabubuin yung buong scripture, verse 1 and 2, and then we will jump dun sa verse 17 hanggang 20. Okay, so can I ask everyone to please stand in reverence, no, in respect dun sa Word of God na ating pagbubulay-bulayan, pag-uusapan sa umagang ito. Let's start reading verse 1. After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him 2 by 2 into every town and place where he himself was about to go. And he said to them, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Verse 17. The 72 returned with joy, saying, "Lord, even the demons are subject to us in your name." And he said to them, "I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." Mga kapatid, saan mo gustong maisulat yung pangalan mo? Yung iba sa atin, maaaring gusto natin na yung pangalan natin ay maisulat sa isang libro, or maaari yung pangalan natin nakasulat dun sa isang movie after the ending of the movie. Yung iba, mapapalad, no? Super blessed na yung mga pangalan nila. Isang building dun sa school na ipinangalan sa kanila. O yung isang university, ipinangalan sa kanila. No? So, Dr. Jose Rizal, after 100 years, ngayon naaalala pa rin natin siya dahil maraming mga edifice, maraming mga streets na yung ipinangalan dun sa kay Dr. Jose Rizal. Maaring tayo, mga kapatid, hindi tayo pala rin. No? Maaring 20 years, or more than, after na mawala tayo, lumisan tayo dito sa lupa, hindi na maalala yung ating mga pangalan. Just very few people will be somehow named great here in this world, kikilalaning dakila dito sa mundong ito. Pero merong mas importanteng tanong kaysa dito. Okay? Merong mas importanteng tanong dito, na maaring kahit hindi maisulat ang pangalan mo doon sa isang libro, hindi maipangalan sa iyo ang isang university, hindi maipangalan sa iyo ang isang building doon sa iyong alma mater, ang mas importanteng question ay ito: is your name written in heaven? Maaari kasing pangalan mo na isulat, yung isang kalye, pinangalan sa iyo, isang university, isang building, pero pagdating doon sa eternity, sasabihin ng Diyos sa iyo, hindi kita kilala. Kasi pagtingin dun sa aklat ng buhay, hindi nakasulat ang iyong pangalan. So, yun yung reason, mga kapatid. Yun yung pinaka-importanting preparation na dapat ginagawa ng isang tao while living his life on this earth. With all the preparations that we are doing, no, with all the future investments na ginagawa natin, mas importante na secure yung ating eternity. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po na yung promise po ninyo, it remains true. You are faithful dun sa inyong mga pangako sa amin. At yung promise po ninyo na eternity, Lord, dun sa mga sumasampalataya sa inyo, sabi nga po ninyo sa inyong salita, He who is the Son of God has life. So yun po ay promise po ninyo. And what you have promised, surely it will come to pass. Binigyan po ninyo kami ng assurance, binigyan po ninyo kami ng certainty, Lord God, na kahit dito pa lamang sa mundong ibabaw, Lord, meron na po kaming assurance, meron na po kaming katiyakan dun sa aming kaligtasan na anytime, anywhere na kami po ay mawala dito sa lupa, Lord God, secure yung aming place dun po sa inyong kaharian. We have a mansion in heaven as you have promised, O Lord God. I just pray na yung truth na ito ay maging lucid, maging
maging clear, maging malinaw, Panginoon, yung truth na to, it will be truly deeply embedded, Lord, dun sa aming mga puso, na saan man po kami doroon, Panginoon, we have that assurance of salvation, we have that assurance, Lord God, ng presence po ninyo here in this life and all throughout eternity. We thank you, dear Holy Spirit, dun sa inyong pangungunap, sa inyong pangungusap sa amin sa umagang ito. May all our lives be changed by the working of your mighty power upon our lives. This is our prayer. In Jesus' name, and everyone say, Amen and Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Okay, pwede na po tayong maupo. So, before dun sa, bago natin pag-usapan yung celebration of salvation, let me just ask you, sino yung mga tao nakausap ni Jesus Christ dito who have received this affirmation na your name, yung pangalan ninyo, ito ay nakasulat. It is registered registered in heaven. Okay, sino yung mga kausap dito ng ating Panginoong Jesucristo? Binanggit yun actually dun sa Luke chapter 10, verse 1, the Lord chose 72 other disciples. Okay? So, yung binigyan ng affirmation dito ni Jesus Christ na your names are written in heaven, those are actually not the 12 apostles. Diba? Kasi yung sa chapter 9 ng Luke, ang kausap na niya doon, mga apostles eh. So dito, yung mga 72 other disciples. Okay, so binanggit na yung mga kausap dito na binigyan ng affirmation ni Jesus na your name is written in heaven are the 72 other disciples. At naintindihan natin, mga kapatid, dun sa ating pag-aaral, na kapag sinabi mong disciple, it means a follower of Jesus Christ. Tama? Now, my question here is this. Kung ang kinakausap dito ni Jesus Christ na binigyan niya ng affirmation na your name is written in heaven ay mga disciples or followers. No? Kasi kapag sinabi mong disciple, it simply means a follower of Jesus Christ. Now, my question here, mga kapatid, is this. Are you a follower of Jesus Christ or are you just a fan of Jesus Christ? Are you a fan or a follower? Pastor, meron bang pinagkaiba yung fan sa isang follower? Meron po. Okay? Kasi in our culture, yung panahon po natin ngayon na culture of consumerism, alam ninyo yun? Yung consumerism, yung parang consume ka lang ng consume. Yung culture of consumerism na yun, minsan na-adapt ng simbahan. Kaya marami na nasa church, they were not followers, they are just fan. Ano yung pinagkaiba? Ang fan, he want to be close to Jesus for the benefits, but not so close that it requires anything from them. Ang fan, mga kapatid, nandun lang siya for the good times. Nandun ka lang for the perks. Okay? Kung natatandaan ninyo, dun sa feeding of the 5,000, naalala pa ninyo yung feeding of the 5,000? Sino nakabasa na nun? Feeding of the 5,000. Dun sa John chapter 6. No? At yung 5,000 na yun, minus the women and the children, gusto nila, because of that miracle, gusto nilang gawing king. Gusto nilang gawing earthly king or hari itong si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, ang ginawa niya, nagpunta siya dun sa kabilang ibayo. And then meron dun sa 5,000 yon, mga kapatid, if you parang nabasa ninyo yung mga kasunod na verses, meron doon isang grupo dun sa kumain na hinahanap nila si Jesus Christ. At nung makita nila si Jesus, ang sabi nila, Panginoon, kailan pa kayo naririto? Alam niyo kung anong sagot ni Jesus sa kanila? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil dun sa sign, kundi dahil kayo ay kumain at kayo ay nangabusog.
At ang next na sinabi niya, wag lang kayong wag parang ma-consume or wag parang ma-focus, no, yung inyong mga sarili dun sa mga bagay na makalupa, earthly things. Kundi, dapat nagfo-focus din kayo dun sa mga eternal things. So, mismo, dito, dun sa John chapter 6 na yun, verse 26 and 27, tignan na lang ninyo mamaya, makikita ninyo na yung mga fans, close lang tayo, ang tawag nila dun is user-friendly. You're familiar with the term? User-friendly. Meaning, friend ka lang niya kapag may use ka. Tignan mo yung katabi mo. Friend ka ba niyan? Dahil may use ka sa kanya. Baka pag wala ka ng use, di ba, itchapuera ka na. Meaning, kaya kanya friend, kaya yan nakikipag-close sa'yo, it's because meron siyang kailangan at meron siyang nakukuha sa'yo. Pero kapag wala na, goodbye. Sayonara. Okay? So, ganun yung fun. Kaya nga, sabi ko sa inyo, if you will look at it, sino yung sinasabihan ni Jesus na your name is written in heaven? They are the disciples, followers. So, you can be not a follower, but only a fan. Okay? Parang fan ka ng BTS. Di ba? Fan ka ng mga K-pop. Pero hindi ka follower. Nandun ka lang for the perks. Kapag, parang yung kanta, in good times. Pero pag bad times, wala na. Itchapuera na siya. Okay? So, yun yung fan. Ang follower kasi, mga kapatid, is loyal. No? No matter the ups or downs, he will stick until the end. Ang tunay na kaibigan, mga kapatid, hindi yan nangiiwan. So if you're a follower of Jesus, you're not just there for the blessings. Alam mo kaya inain yung tinatawag nilang prosperity gospel? Narinig na ninyo yung prosperity gospel? Kasi ang turo ng prosperity gospel, it's more on material and financial success. Eh syempre kapag sinabi mong material and financial success, ibe-bless ka materially and financially, ano ako dyan? Diba? Sali ako dyan, sama ako dyan. Pero that's just half truth kasi. Alam natin na ang Panginoon, He wants to bless us also materially and financially. Pero hindi lang yun yung kabuuan nun. Meron ding sinabi ang Bible, John 6:33, in the world, you will have tribulation. So meron ding sufferings. Meron ding mga hirap. Now, ang question mga kapatid, kay Jesus ka lang ba kapag blessed ka? Pero pag meron ng problema, parang sasabihin mo na kay Jesus na, Jesus, ano muna tayo kanya-kanya muna tayo ngayon. Di ba? Meron bang ganun dito? Wala. Mababait ang mga taga-pilar. Mga follower lahat siyang mga yan. Di ba? Sino dito yung mga follower of Jesus Christ? Sino dito yung mga fan? Wala nagtaas ng kamay, kaya bababa ko rin yung kamay ko. Okay? So that's the big difference. So ang sinasabihan dyan ni Jesus na your name is written in heaven are the followers. Disciples. So are you a disciple of Jesus? Are you a follower of Jesus? Or you're just a fan of Jesus? You're only in for the blessings. No, nandun ka lang dun sa mga ups. Pero pagdating dun sa mga downs, wala ka na. Kanya-kanya na tayo. Hiwa-hiwalay na tayo. Okay? So, hindi ganon. Amen? Wala namang mga fan dito eh. Lahat dito mga follower ni Jesus. No? Kaya nga tayo
naririto. So, siningin ko lang mga kapatid, etong truth na to. Now, let's proceed dun sa, ang talagang gusto kong bigyan ng highlight dito is, of course, yung verse 20 na kung saan, binanggit doon ng Panginoong Jesucristo na, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Kasi, etong mga followers na to, ni Jesus Christ, they were commissioned. Di ba? Na sabi nila, sige, punta kayo dun sa mga lugar na pupuntahan ko. Parang advance part. Gusto nyo mag-preach din. Yeah. Okay? Advance party. So, sabi ni Jesus sa kanila, kung ano iyahin sa inyo, kainin ninyo. Pagalingin ninyo yung mga may sakit and then banggitin ninyo na yung paghahari ng Diyos ay malapit na. Okay? So, kapag ang tahanan ay binuksan niya ang pinto sa inyo, papasok kayo. Kung ano yung ihanda sa inyo, kainin ninyo. Okay? So, kung ano man yung gawin sa inyo, sabi ng Panginoon, yun ang ginagawa sa akin. Ang magpainom sa inyo ng isang basong tubig, sigurado na meron yung katumbas na gantimpala. Yun nga yung sinabi kanina ni Sister Agnes, the law of reciprocity. And then, ang sabi ng Bible, after that, no, bumalik yung mga 72 disciples, tuwang-tuwa. Okay, tuwang-tuwa sila. At ang report nila, ang resulta ng ministry na ginawa nila, sabi nila sa Panginoon, even the demons are obeying us, subject to us, when we use your name. Okay? Kaya nga doon sinabi ni Jesus Christ na huwag kayong magalak dyan, kundi mas magalak kayo dito na yung pangalan ninyo ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. So, what does salvation do to us? Ano yung kapag na-experience mo, naranasan mo yung pagliligtas ng Panginoon, what does it do to us? Unang-una, mga kapatid, when you are saved, okay, you experience the grace of God. How many of you here have experienced the grace of God? Actually, meron tayong mga bagong kasama dito sa simbahan na natutuwa ako sa kanila dahil bago pa lang pero nagjo-join na dun sa they are so parang desirous na to join a ministry, no. Natutuwa ako dun sa mga ganong pamilya. Siguro one Sunday pag testimony natin sila, no, parang praise report. Okay. So, naturally, mga kapatid, kapag na-experience natin yung salvation, na-experience mo yung parang isang naka-experience na ba kayo na merong nangyari sa inyong isang magandang bagay? Usually, kapag merong nangyaring magandang bagay sa inyo, ano yung gusto ninyong gawin? Halimbawa, after so many years, bigla kang nagka-boyfriend ka na. Anong gusto mong gawin? Di, parang gusto mong ipamalita, uy, may boyfriend na ako. Di ba? So, kapag merong, alam mo yon na something na nakakatuwa, di ba, na pangyayari dun sa buhay mo, gusto mong somehow i-share. Di ba? So it's the same dito, mga kapatid, na naturally, kapag na-experience mo yung saving grace, dati naintindihan mo na makasalanan ka, you're in darkness, at kung ano yung pinagdaanan mo sa buhay at na-experience mo yung presence ni Lord, naalaman mo na mahal ka pala ng Panginoon, na kahit pasaway ka, sa lahat ng pagpapasaway na ginawa mo, mahal ka pa rin ni Lord. He loves you so much. He loves you unconditionally. Di ba na yung pagmamahal niyang yun sa iyo, walang makakapagpabago doon. No? Walang makakapagpabago doon sa pagmamahal na yun ng Panginoon. And you have received that. You have received, no, yung grace ng Panginoon. Lalong-lalo na pag bagong-bago ka, di ba?
Na nung bagong-bago ka lang tumatanggap sa Panginoon, lahat ng makasalubong mo, gusto mong sabihin na, alam mo, pre, mahal ka ni Jesus. Ganun ako nung bago eh. Ewan ko, bakit biglang nawala? Alam niyo, yung bagong Kristiyano ako, yung kasing ginamit sa amin ng Panginoon nila, Sister Agnes, isang evangelist. So more on ang ministry niya is street preaching. So from Tarlac, sinama kami dito sa Maynila, nagpipreach tumatayo sa LRT. Alam mo yon, LRT from Monumento to Baclaran, tatayo ka tapos magpipreach ka na, sasabihin mo, mga kapatid, mahal kayo ng Panginoon. Kahit hindi nakikinig sa'yo. Just because, alam mo yon, gusto mong ipagsabi, gusto mong i-chismis, gusto mong imarites, gusto mong itolits, na yung ginawa ng Lord sa'yo. So, ganun yung nararamdaman mo. Di ba? Yung feeling of being in love, lalo na yung first time na ma-in love ka. Tama? Sino yung mga first time na na-in love dito? Diba talagang in love ka? Feeling of ecstasy. cloud nine feelings. So, the same way mga kapatid, kapag na-experience natin yung salvation na yun, it becomes our motivation for service or ministry. Meaning, hindi ka nagsiserve para masave. Nagsiserve ka dahil ikaw ay saved na. Dalawang magkaibang bagay yun. Ulitin ko. Hindi ka nagsiserve para ikaw ay masave. Nagsiserve ka kasi na-experience mo yung salvation ni Lord. Kaya ka ngayon nagsiserve, mga kapatid. Kaya ang motivation mo is to serve God, to be involved in a ministry, kasi somehow, Lord, kahit man lang in my own little way, sinasabi mo sa Lord, maibalik ko man lang, although hindi ko matatapatan. Gets niyo yun? Hindi ko pwedeng tapatan yung ginawa mo para sa akin dun sa cross. Yung pagmamahal na ini-offer mo, inialay mo para sa akin, hindi ko pwedeng tapatan yun. Alam ko na hindi ko kayang bayaran yun. Kahit ibigay ko yung buhay ko sa iyo, Lord, kulang pa rin yun. Pero in my own little way, because of what I have experienced, na-experience ko yung pagliligtas mo, gusto kong paglingkuran kita. Amen? Nagigets po natin? Kaya if you save, kapatid, ang service or ang ministry, hindi yan actually sapilitan. It will naturally parang lalabas sa'yo. Nanggagaling yan dun sa loob mo. Nagigets po natin? Mga nandun sa likod. Nagigets natin? So kapag na-experience natin yung salvation, grateful ka kasi. Di ba kapag panlupa na lang kapag tinulungan ka ng isang tao, somehow gusto mong i-reciprocate. Di ba? Na kahit papaano, makaganti man lang ako ng utang na loob sa iyo. Parang ganon. So, sa church, mga kapatid, ang service o yung paglilingkod sa Diyos, hindi ito sapilitan. We encourage you, pero hindi namin kayo pinipilit. Kasi supposedly, it comes out naturally doon sa isang puso na na-experience yung pagliligtas ng Panginoon. Malinaw po yon. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, okay? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Yung kagandahang loob, biyaya. Sa English, grace. Binigyan ng acronym yung grace na yon, God's riches at Christ's expense. Na yung riches ng God na experience natin because of the expense, binayaran ni Kristo dun sa krus.
At yun daw, naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos. At hindi mula sa inyong sarili. It's a free gift from the Lord. No one can earn. Hindi mo pwedeng bayaran yung kaligtasang yon. Okay? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Not good works. Mga sa inyo, kahit mo yung sarili mo para sunugin, no, you can do all the good works in the world, but still, you will not be saved. Kasi kung good works, mga kapatid, ang pag-uusapan patungkol dun sa kaligtasan, masyadong maingay sa langit. Alam niyo bakit? Bakit maingay sa langit? Kasi bawat isa sa atin, ipagsisigawan yung mabuti. Ako! Lord, nagpatayo ako ng simbahan. Lord, bumili ako ng 100 silya. Lahat, merong mga pinagmamalaki. Brad, ano yung pwede mo pagmalaki? Di ba, Lord, ako yung nagpa-tiles sa simbahan namin. Lord, ako yung bumili ng microphone na gamit ni pastor. Masyadong maingay sa simbahan. Everyone is boasting, will be boasting of their good works. But since, mga kapatid, ang salvation mo, your name is written in heaven, because of the grace of God, ang sasabihin mo lang, Lord, thank you. I do not deserve it, but still, you saved me. Amen? That's it. Kaya sabi niya, para walang may pagmalaki ang sinuman. Pero hindi doon nagtatapos ang verse. No, hindi sinasabi dito na wala nang gawa. The next thing na mangyayari dito, after you have experienced verse 8 and 9, di ba yung salvation ni Lord, ang sabi naman ng verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Save to serve. Amen? Save to serve. Naligtas ka, at ngayon, dahil naligtas ka, na-experience mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, saka ka ngayon nakakagawa ng mga mabuting gawa. Yung mabuting gawa, yung service natin, walang kinalaman yun sa ating salvation, pero merong kinalaman dun sa crown na marireceive natin in heaven. Amen po ba? Yung mga crowns, natatanda nyo, pinag-aralan natin yun. May mga crowns. Ilan yung crowns na pinag-aralan natin? Pastor Joe, ilan na yung crowns na pinag-usapan natin? Crown of righteousness, crown of rejoicing, crown of, basta 5 yun. Okay, so yun yung mga ipuputo sa atin. Kaya nga merong isang Christian band, ang pangalan nila ay Casting Crowns. Worship team. Di ba? Casting Crown. Yun. Ako may mga song yata sila na kinakanta natin. Na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung works, yung service, yung ministry, yung good works, that is after our experience of salvation. Kabayo muna, kaligtasan, kasunod ay karitela, good works. Hindi karitela na una, tapos ay kabayo. Baliktad. Huwag natin pagbaliktarin. Gets natin? Gets? Gising pa kayo. Okay. Pangalawa, huwag kayong mag-alala. Bilis lang to. Okay. Pangalawa, what does salvation do to us? It becomes our reason or basis for celebration. Kapag binalikan natin yung text na binasa natin, ang sabi doon, yung 72 other disciples, they returned with great joy. Okay? Dahil doon sa pagsunod nila, dahil doon sa paglilingkod na ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo, yung naging resulta ng ministry nila na may mga gumagaling, di ba? Pati yung mga nakakapagpalaya sila ng mga masamang espiritu. Sino dito sa inyo nakapagpalaya sila ng masamang espiritu? Yung sinabi mo yung asawa mo, lumayas ka. Lumayas ka sa bahay na to. Lumayas ka. Okay, hindi yun.
Hindi yun ha. Sabi ni Pastor, nakakapagpalayas na tayo sa mga espiritu. So, pag sinabi ko sa'yo, lumayas ka sa bahay na to. Hindi po yun. No, masamang espiritu talaga to. So, natutuwa sila. Okay, natuwa ko dun sa no? Natuwa sila dun sa bagay na yun. And I call that, mga kapatid, no, the joy of serving the Lord because of the experience. Tama? At totoo naman talaga na kapag yung mga na-experience na rito ng house to house, soul winning, na meron kang ipinag-pray na may sakit kumaling. Yung winitnessan mo, sinyeran mo ng gospel, tumanggap sa Panginoon, there's great joy. No? Merong joy in serving the Lord. Pero question, mga kapatid, is this. Paano kung wala yung mga yon? Kasi sa ministry, sa buhay natin, it's not all good times. Nakakatuwa kapag nag-pray ka, tapos instantly sinagot ng Diyos ang panalangin mo. Tama? Paano kung hanggang ngayon unanswered pa rin yung prayer mo? Di ba? Paano kung nandun ka dun sa process na kung saan, kasi sa ministry, mga kapatid, meron din yung sorrow, merong suffering. At times, nakikita natin yung mga families natin, kumpleto tayo. Masaya tayo, di ba? Pero may time na merong mga mahal tayo sa buhay na ume-exit from this world, papunta dun sa next world. At yun, at times, kahit hindi mo naman pwedeng sabihin na dahil Kristiyano ka na, hindi ka na nalulungkot. Hello? Tama? Namatay ang asawa mo, hindi ka malulungkot. Sasabihin, Kristiyano, okay. Diba sabi ng Bible, the joy of the Lord is my strength. Ganun ba kayo? Hindi, di ba? Kasi, that's natural. We're human being. Okay, nararamdaman natin yon, di ba? So, the point here, mga kapatid, is this, na etong salvation natin, eto yung parang ultimate reason or basis ng celebration or pagre-rejoice natin. After that, if you would notice the verse, na bumalik yung 72 disciples na rejoicing. Pero ni-redirect ng Lord yung kanilang statement eh. Sabi niya, do not rejoice in this. Wag lang ito yung para maging ultimate source ninyo ng celebration or rejoicing. Okay? But sabi niya, rejoice in this that your name is written in heaven. Meaning, mga kapatid, when there's no reason to rejoice, merong ultimate reason. Basis na pwede kang mag-rejoice. Ano yun? Yung salvation. In times of unanswered prayer, in times of trouble, in times of sorrow, in times of suffering, you can always rejoice in the fact na God has already saved you. Meron kang assurance all throughout eternity. Nagagets po ninyo? Yun yung ultimate reason, mga kapatid, kung bakit pwede tayong mag-rejoice. Amen? Nasasabihin mo sa Lord, Panginoon, salamat po. Sino sa inyo, bago siya matulog, na nagpapasalamat siya sa Panginoon? Panginoon, maraming salamat po. Not just for the blessings, not just for the gift of life. Maraming salamat, most importantly, for the gift of salvation. Amen? Maraming salamat na ako ay iniligtas mo, na meron akong buhay na walang hanggan. Amen po yan? Yun lagi. So kung wala mang, etong araw mang ito, parang hindi in favor sa yung, parang masyadong toxic sa office, ang dami mong mga, anong tawag dito? Ang dami mong mga, yung mga kailangang, mga deadlines, ang dami mong mga paperworks, dami mong assignments, yung boss mo ay pinipressure ka na
ano pa? Kinakailangan mong mag-deliver. Diba? So, with all those things na parang ganon, you can still thank the Lord. And you still have the reason to rejoice. Amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Matutulog pa rin ako na masaya. Amen po. Sino dito yung mga hindi na natutulog ng masaya? Dahil matutulog ka na lang, iniisip mo pa yung sa opisina, si boss, deadlines, yung hinahabol mong kota, okay? Yung kung ano-ano pa. Kaya tuloy, dahil hindi ka makatulog, napuyat ka, hindi ka tuloy nakasimba. Na-miss mo tuloy. Di ba? Amen ba yun? Okay. So, our salvation, mga kapatid, becomes our reason for celebration. Let me end, dahil may mga gagawin pa tayong mga iba na inihanda for our family day. Okay. Our greatest cause for rejoicing is not on what we have done. Okay? Kasi kung ang source natin ng ating pagiging masaya, kung ang source natin ng ating pagre-rejoice ay yung ating mga accomplishments, magiging transient lang kasi yun. Diba? Na hindi naman, kapag meron kang isang bagay na na-accomplish, masaya ka. Pero after that, nawawala eh. Nawawala na eh. Diba? Parang transitory, tama ba yung term ko, na it's transient. Nawawala. Okay, so, hindi dun sa mga works natin, hindi dun sa mga accomplishments natin. Thank God for the accomplishments na nagawa mo sa buhay mo. Meron kang bahay ngayon, meron kang lote, meron kang sasakyan, meron kang magandang negosyo and all. Thank you, Lord. Pero hindi yun eh. Diba? Nawawala rin yun eh. Sabi nga ninyo, dati, magkaroon lang kayo ng iPhone. Ano na yung pinakaunang iPhone? Hindi kasi ako iPhone eh. Okay? So, magkaroon ka lang ng ganun, masaya ka na eh. Pero nung may lumitaw na bagong, di ba? So, hindi ka na naman masaya. So, transient nga, transitory. Nagbabago. Fluctuating. Depende dun sa emotion mo. Depende dun sa mood mo. Okay? So, hindi yun yung cause ng ating greatest rejoicing. Not on what we have done. Hindi yung mga nagawa mo na. Okay? Kundi yung greatest cause ng ating rejoicing is what Christ did for us. Amen? What Christ did for us. At masasabi mo na, Lord, sa iyo lang po lahat ng kaluwalhatian. Panginoon, sa iyo lang lahat ng kapurihan at kapangyarihan. I give all the glory to you. Amen? Ganun ba kayo? Wala na ba sa inyo dito nagsasabi na glory to me kasi ang galing-galing ko eh. Kundi dahil sa akin, di ba? Kundi dahil sa akin, di kayo maliligtas. Kundi dahil sa akin, wala kayo sa mundong ito. Hindi. All the glory belongs to God, our Father, through our Lord Jesus Christ. Let's all stand. Tayo po'y tumayo at wakasan natin ito sa pamagitan ng isang panalangin. Again, no, sa mga first time dito, first time ninyong makapag-church, no, first time ninyong marinig itong mensahe. Meron palang ganun na your name is written in, pwede pala na yung pangalan ko maisulat sa aklat ng buhay. Pwede pala na pangalan ko ay isusulat dun sa langit. My name is registered in heaven. So I want to offer the invitation, no, kung hindi pa ninyo ginawa ito na, hindi pa ninyo sinabi kay Jesus na, Jesus, tinatanggap kita, sinusuko ko sa iyo yung buhay ko. Gusto ko na isulat mo yung aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita, kinikilala kita. So if you're that person, mga kapatid, so let's just bow down our heads, no? And let's just close our eyes. At kung ikaw ay kinausap ng Panginoon sa umagang ito at sinabi sa iyo na, anak, it's time na makipagrelasyon ka sa akin. Sumunod ka lang sa isang simpleng
panalangin ng pagtanggap. Sunod ka lang sa panalangin ito. Panginoong Hesus, sa oras pong ito, kinikilala ko na ako po ay makasalanan at nais ko po na ang aking pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Salamat po dun sa offer ng gift of salvation. Gusto ko po itong tanggapin, gusto ko po itong matanggap, at gusto ko po na magkaroon ng relasyon sa inyo, aking Panginoong Hesus. Salamat po na ako'y tinatanggap po ninyo with all the things that I have done in the past, gaano man ka-version. Still, you love me with an unconditional, everlasting love. Thank you for loving me, dear Father, in Jesus' name. Amen. Doon naman po sa inyo, na alam ko po na kayo po ay saved na at meron ng relasyon sa Panginoon. Gawin na lang ninyo ngayon ay pamalita ninyo. Di ba, ipahayag ninyo sa iba. Huwag naman ninyong parang solohin lang yung gift of salvation na ino-offer ng Diyos para sa lahat ng tao. Panginoon, maraming salamat po sa umaga nito. May we all rejoice, Lord God, dun sa truth, dun sa fact na yung pangalan po namin are written, Lord God, in heaven, O Lord. At gusto rin po namin, Panginoon, by the help of the Holy Spirit, na ma-share po ito unang-una sa aming mga kapamilya, sa aming mga mahal sa buhay, yung mga near and dear to us, near and dear sa aming mga puso, Lord God, sa mga friends po namin and relatives, Lord. Maraming salamat na kami po ay gagamitin po ninyo as instrument of your blessings, O Lord. Father, we bless you and we thank you now in Jesus' name, and everyone say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord.